Alam mo paano yung pinakamasakit? Yung walang ginagawang asawa mo kapag binabastos ka sa harap-harapan ng mga anak namin. Yung masakit na binubulyawan ka ng mga anak mo. Para bang naging napakasama akong ina. Yung maraming salita kang maririnig, ikukumpara ka sa ibang ina. Yan, pinakamasakit yan. Sabi pa nga ng asawa ko baka siya yung awayin ng anak namin. Kaya hindi niya sinasaway. Harap-harapan, kahit isang salita, hindi niya sinasaway, wala siyang pake. Tapos, ang bunso ko, pagsabihan din ako niyan na hindi ko sinusuportahan sa pag-aaral niya. Kakarating ka ba ng college kung hindi walang suporta ko? Mula nung sanggol kayo, sino ba nag-aalaga sa inyo? Papa niyo ba? Nagtatrabaho siya, oo. Nagtatrabaho siya. Mabuti siyang ama. Wow, napakabuting ama, wala akong masasabi. Kasi napakabait. Walang bisyo. Hindi ko nang matanggap sa sobrang bait niya. Pati kayo hindi niya na kayang disiplinahin kahit bastusin ako sa harapan niya. Bastusin niyo ako. Bago ko kayo pumasok ng pag-aaral, marunong na kayo magsulat at magbasa. Walang kahirap-hirap ang guro ninyo na turuan kayong magsulat at magbasa. Kasi ako muna ang naging guro ninyo. Tapos sasabihin yan, hindi ko sinusuportahan sa pag-aaral. Gagraduate na ng college. This year? Sakit nun. Sobra. Yung pagsasabihan ka rin ng isang anak mo na may karapatan kayong malaman kung saan siya nagpupunta pero wala kaming karapatan kung saan niya ginagastos ang pera niya. Hindi kami nangingialam. Wala kami pakialam magbigay siya o hindi. Karma is real talaga eh. Dahil sa ginagawa niya sa amin eh. Oh, edi biktima siya ng aabuso ng isang babae na pinirahan lang siya. Yan ang wag niyo talaga paiiyakin ang magulang niyo, lalo na ang ina. Araw-araw ako ang kasama. Laging wala ang asawa ko nasa trabaho. Lingguhan ang uwi. Lalo na nasa Dubai siya, 4 years sa Dubai. Napakasakit lang talaga ng sisigawan ka. Iparangaralan mo. Tapos hindi ka pakikinggan. Tapos, sisigawan ka. Normal daw yun. Normal na, bulawan mo ang nanay mo. Wish ko nga lang, naging masamang nanay na lang talaga ako eh. Yung asawa ko, sa totoo lang, hindi ako binigyan ng problema, nagpadidepress ako sa kanya. Yun, mga anak ko. Mula bata ako eh. Inabuso ko ng sarili kong magulang, ang tatay ko. Puro ganun, hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Hindi na ako bumabata, gusto ko na nga sana sa buhay ko. Maging masaya sana ako eh. Masaya naman ako. Kaya lang parang tinihiwa yung puso ko kapag bulyawan ako ng sarili kong anak. Nakala mo naging masamang ina ako sa kanila. Sana naging masama na lang talaga ako para pagsalitaan ka ng masasakit. Bubulyawat ka, babarating kang masakit na salit sa kanila. Hindi ako masasaktan ng ganito kasi naging masama naman ako eh. Deserve po yun, pero hindi eh. Hindi ako naging masamang ina eh, sa kanila eh. Deserve ba yung kanon?
Sarap na hindi lang masama talaga yung pagpatiwakal, eh. Kaso masama sayang naman ang pinaghirapan ko bilang Kristiyano para lang mapunta sa langit. Kasi ako naniniwala ako na 100% ang pananampalataya naniniwala ako sa Diyos, 100%. Siyempre taon pa rin, nasasaktan pa rin ako. Napakasakit. Kaya 'pag ganito, wala sila, mag-isa lang ako. Eto dito ko binubuga. Binubuga ko dito sa 'yan, sa dadalag, school ako. Naging masamang nanay ako. Eh, hindi na ako nagsusumbong sa asawa ko, eh. Kasi walang kuwenta. Wala naman siyang gagawin. Hindi nadidisiplina yung mga anak niya. Hindi niya pagsasabihan. Kung hindi ko sasabihin, hindi niya pagsasabihan. Grabe. Sobrang sakit talaga sa akin. Kahit sabihin kong lagi ko sinasabi, sige bahala ng Diyos. Bahala ng Diyos, bahala ng Diyos. Siyempre tao lang din, nasasaktan ako. Nasasaktan din ako. Hindi ko pinapakita sa kanila dati, pinapakita ako na depress ako. Dahil sa mga ganyan sana po kung siya dahilan pagka-prove ko ng depression. Nagkukulong ako dito sa kwarto. Umiiyak ako, wala akong gana sa mundo. Wala na akong gana sa lahat. Kasi sobrang nasaktan ako. May sabihin, nanay, nagkaibigan ko, hindi ganyan sa'yo. Ano ba ako? Eh, wala nga akong bisyo. Na akong di asikasuhin sila. Oo, nagsasalita ako. Nagsasalita at ko, pinangangaralan ko. Masama ba yun? Gusto nila akong tanggalan ng karapatan bilang nanay. Na walang karapatang magsalita kahit mali na yung ginagawa nila. Yan ang gusto nila. Pero pag-aralan ko na rin yan. Ngayon, unti-unti ko nang napapag-aralan na mas mabuti ang hindi umibig. Mas mabuti. Kasi pag-aralan mo ng mabuti, pagalitan mo, sigawan mo, salitang dahan-dahan, mahinahon. Lahat ng pangaral ginawa ko na, masama pa rin akong ina. Kontrabida ako, kaya hinahayaan ko na lang sila para walang guluhin. Nanahibik ako. Nanahibik ako. Sinusulo ko talaga. Nanahibik ako. Di na lang ako umiibig. Kasi para iwas gulo. Kasi pag pag-aaralan mo, aawayan ka lang naman. Makikipag-away sa'yo. Eh, di ba? Masakit sa magulang, siyempre, nanay ka. Tapos pinapangaralan mo dahil nakikita mo mali yung ginagawa. Makikipag-away sa'yo. O di ba masakit yun? Kaya ginagawa ko yung napag-aralan ko na. Hindi na ako umiibig. Mas maganda. Mas maganda. Hindi ako nasasaktan. Umuoo ako. Minsan, siyempre sa sobrang katagalan, yung gusto mo rin is, na naman, i-express mo lang yung feelings mo ba na ganyan anak, ganyan yan, huwag niyong gagawin yan, ganyan. Abay, bulyaw ang ano mo, mapapalapo, bulyaw. Kaya ako, sobrang sakit sa ina yan. Lalo na kung naging mabuti kang ina. Sana na lang, naging masamang ina na lang ako. Paalala ng Diyos. Pero talaga ang buhay siguro eh. Ito na talaga yung buhay ko eh. Yung sinilang siguro sa mundo na palaging iiyak. Pag mula sa magulang, sa tatay ko. Pakadami ko pang naranasan masasakit sa buhay ko.
Talaga tinanggap ko na nga lang lahat yan, eh. Kaya hindi na ako nagsasabi, nagsumbong sa asawa ko. Pinahimik ako, suluhin ko, iiyak ako mag-isa. Grabe talaga, akala ng Diyos.